Guys, heto na naman ang ating halo-halo sports updates. Maingat pa rin si Ginebra coach Tim Cone sa pag-handle sa oras ni Scottie Thompson sa laro dahil nangangamba siya baka bumalik ang back injury ng kanyang number 1 playmaker. Ralph Ko naging instrumento rin para malakdawan ng Ginebra ang Blackwater. Alamin kung ano ang sinabi sa kanya ni Scottie Thompson bago pumutok ang kanyang 3-point shooting sa second half. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Guys, sa nakaraang panalo ng Barangay Ginebra ay si Christian Standhardinger talaga ang bumali sa gulugod ng Blackwater Bossing. Walang mahanap si bossing coach Jeffrey Carriazo sa kanyang tropa para maipantapat sa Phil German banger na umiskor ng 33 points. Dahil sigurado na ang panalo, pinagpahinga na si Standhardinger sa fourth quarter. Pero bukod kay Standhardinger, nagpakitang gilas din ang Ginebra rookie na si Ralph Ko upang tuluyang lagutin ang pag-asa ng Blackwater. 4 na magkakadikit na 3-pointers ang ipinukol ng LaSalle Green Archers product sa iba't ibang parte ng court beyond the arc upang panatalihing nasa safe distance ang lamang ng mga mag-aalak. Sa first half ay hindi masyado nag-a-attempt si Ralph Ko. May kaba na baka hindi siya makapag-deliver. Pero hindi lang sa bola nag-a-assist si Scottie Thompson, pati sa pag-i-encourage malaki ang nagawa ng mga sinabi ni Scottie Thompson sa kanilang rookie. Si Scottie Thompson ang kumausap kay Ralph Ko kasi ngay nag-aalangan itong tumira. Sabi raw niya, araw-araw ginagawa mo yan sa practice natin. Itira mo lang. At hinahanap na nga raw siya ni Scottie Thompson sa second half. Swerte naman, 4 na sunod-sunod nga na 3-pointers ang kanyang naipasok. At tuwang-tuwa si Coach Tim Cone. Sabi ng Ginebra coach, malaking araw ang naging impact ni Ralph Ko sa opensa ng Ginebra at mabilis din daw nitong natututunan ang defensive side ng laro ng kanilang kupunan. Although agad nagparamdam si Scottie Thompson sa kanyang debut game ngayong Filipino Cup, 4 points, 7 rebounds, 8 assists and 2 steals, hindi pa rin kampante si Coach Tim Cone kung bibigyan niya ng mas mahabang minutes ang kanyang primary playmaker. Ayaw daw niyang i-extend ang minutes ni Scottie dahil posibleng bumalik ang back injury nito. Kay Scottie Thompson na mismo nang galing, hindi pa siya 100% healthy. Maaga nga lang daw siyang bumalik kasi kailangan na siya ng kanyang team. Kailangan na ni Tim Cone ang serbisyo ng former MVP dahil nasa kalagitnaan na ang kasalukuyang conference. At obvious naman na gusto ni CTC na kumawala sa kumpul-kumpul ng mga team sa gitna ng team standings. Inaalalayan pa rin daw niya ang kanyang laro dahil very unpredictable daw ang slip disc na sanhi ng back injury niya, pagkukwento ni Scottie Thompson. Pwede raw bumalik anumang oras, hindi raw niya matitiyak kung kailan ito matitrigger. Kaya dapat alalay lang talaga. Mamaya haharapin ng Ginebra ang Northport na kasulukuyang nasa ikatlong pwesto sa team standings sa kartadang 4 na panalo at 2 talo. 4 na panalo at 3 talo naman ang Barangay Ginebra. Kung maikukwintas ng Gene King sa Batang Pierre ang pangatlong talo ng mga ito, hahatakin nila ang mga ito pababa sa team standings at sila naman ang uukupa sa pangatlong pwesto. Mapupunta naman sila sa delikadong pwestong pampito kung maiisahan sila ng Batang Pierre na pinangungunahan ni Robert Bolick na sa kasulukuyan ay frontrunner para sa Best Player of the Conference Award. Naarest ng Ginebra ang dalawang magkasunod na daus-dos at nagwagi sila laban sa Blackwater, ngunit maya-maya'y mas mabigat ang haharapin nilang laban. Bukod kay Bolick, isang former Ginebra player din ang inaasahang magpapahirap sa kanila, walang iba kundi si Arvin Tolentino. Kaya abangan na lang natin mamaya kung masusundan ba ng Ginebra ang kanilang malaking panalo sa kanilang huling laro. Anyway, kinukumusta ng mga Ginebra fans ang Ginebra hater na si Kenneth Gusi Fajardo kung nakakabit pa rin ba ang kanyang liig. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po
sa inyong panunood. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.